Magandang buhay! Today's episode, ito yung recipe na hindi nawawala sa kahit na anong handaan. At may kasabihan daw na pampahaba ng buhay. At napakasarap gawing ulam o di kaya merienda, pansit canton gisado. Sangkutsa muna natin yung ating karneng baboy at hiniwa lang natin to sa maliliit na strips. At naglagay rin ako ng konting mantika at gagawin natin dito ay sangkutsa natin hanggang maging brown at tostado yung ating karne. That approximately mga 15 minutes. Tapos halo na rin natin yung ating chicken liver. Ito ay pinakuluan ko ng 5 minuto tapos hiniwa ko lang into bite size. Sangkutsa natin mga 5 minutes para matusta din yung ating chicken liver. Ngayon pag okay na, gagawin natin dito, hango na muna natin at itatabi muna natin. At yung natitirang mantika sa ating kawali, dinagdagan ko lang ng konti. Tapos gisa natin yung ating bawang. At yung bawang natin ay hiniwa natin ng medyo pino. Gisa lang natin ng mga 10 to 15 seconds. Tapos sunod na natin yung ating sibuyas. At yung sibuyas natin ay hiniwa lang natin yan ng maninipis. Gisa lang natin ng mga 1 minuto hanggang maging translucent at maging light brown yung ating bawang. Tapos balik natin yung ating pork strips at yung ating chicken liver na sinangkutsa natin kanina. Haluin lang natin saglit para ma-absorb ng ating karne yung ating sibuyas at yung lasa ng ating bawang. Tapos pwede na natin lagyan to ng pampalasa. Lagyan natin ng soy sauce, oyster sauce, tapos lagyan din natin to ng liquid seasoning at saka syempre pamintang durog. Ngayon, para sa kompleto at tamang timbang ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Ngayon, pag wala kayong pamintang durog, pwede naman kayo gumamit ng black pepper powder. Haluin lang natin saglit, tapos lagyan na natin to ng tubig. At medyo marami yung tubig na ilalagay ko rito kasi gagamit tayo ng dried noodles. Ito yung nabibili lang sa supermarket. Haluin muna natin saglit. Tapos takpan natin ng mga 10 minutes. Then after 10 minutes, malambot na yung ating karne kasi sinangkutsa na natin yung kanina ng mga 15 minutes. So mas madali lang siyang palambutin. Lagyan pa natin to ng flavor enhancer. Naglagay ako ng 1 pirasong broth cube. Lagay tayo ng konting asin. Depende po yan sa inyo. Tapos naglagay din ako ng konting asukal. Ngayon depende po yan sa inyo. Optional lang yung asukal. Kung ayaw nyo ng may medyo tamis, wag na kayo maglagay ng asukal. Lagay na natin yung ating carrot strips at yung ating Baguio beans na hiniwa rin natin sa strips. Takpan lang natin to ng mga 4 minutes. Simmering, mahinang apoy. After 4 minutes, lagay na natin yung ating Chinese cabbage or Baguio pechay. Ngayon pag medyo mahal yung Baguio pechay, pwede kayo gumamit dito ng repolyo. Mas mura yon compare sa Baguio pechay. Tapos lulutuin lang natin yung ating Baguio pechay for about 2 minutes. Medyo half cook lang yung gulay natin kasi gagawin natin dito para maiwasan natin ma-overcook. Hahanguin muna natin. At itatabi muna natin yung ginisa nating gulay at saka karne. Tapos lagay na natin yung ating dried egg noodles. Ito yung nabibili lang sa palengke. So 2 pakete yung lulutuin ko, medyo marami yung kakain. So gagawin natin dito, hintayin lang natin na mag-evaporate yung ating sabaw or ma-absorb ng ating noodles. At tuloy-tuloy lang yung halo natin from time to time para pantay yung pagkakaluto natin. At the same time, maiwasan natin na masunog yung ating canton noodles. Siguro mga 10 minutes siguro ma-absorb na ng ating noodles yung ating sabaw na nilagay. Ngayon pag okay na, medyo thick na yung sauce, balik na natin yung ating gulay at yung ating karne. Tapos tuloy-tuloy lang natin yung halo. Na-imagine nyo na ba yung sarap ng ating pansit canton gisado? Nako, ilipat na to sa ating serving plate.
Maglagay lang tayo ng kalamansi o di kaya lemon slice at lagay tayo ng pandesal o di kaya kanin, pwede to. At sigurado po akong nagustuhan nyo yung recipe natin sa araw na to. Please like and share this video. At kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.